Gagawaran ng state funeral ang yumaong si Secretary Robredo. May ilan pang nagmumungkahing bigyan ng hero's burial ang kalihim. Ano nga ba ang mga nakapaloob sa state funeral? Alamin natin yan sa report ni Tina Panganiban Perez. Ito na ang ikalawang araw ng national mourning para kay DILG Secretary Jesse Robredo. Naka-half-mast ang mga watawat sa Malacanang, simbolo ng pagluluksa at pagpupugay sa yumaong kalihim. At bilang pagkilala sa kanyang mga ambag sa bayan, napagdesisyonan na ng Malacanang na bigyan siya ng isang state funeral. And the President has offered and the Robredo family has accepted a state funeral for the late Secretary of the Interior and Local Government. A state funeral entails that all expenses be defrayed by the state in addition to the fullest honors rendered to the deceased, including military honors. Sa batas ang state funeral ay ibinibigay sa Presidente, Vice-Presidente, Senate President, House Speaker, mga national artist at mga ginawara ng Medal of Valor. Si Diosdado Macapagal ang Pangulong huling binigyan ng state funeral sa Malacanang. Pero pwede rin itong ibigay sa sino mang nais ng Pangulo. Ang state funeral is the highest possible kind of a funeral that a republic can give. Whether you are a Medal of Valor winner or a president, the essential elements are the same. It is the kind that is given to heroes. Sa ngayon, isang honor guard mula sa PNP ang nagbabantay sa labi ni Robredo sa Naga City. Sa Biyernes, dadali ng kanyang labi sa Malacanang. Ang PNP, AFP at Presidential Security Group ang mga nakatokong magbigay ng departure at arrival honors para sa namayapang kalihim at mag-escort sa kanyang labi. Mananatili ang labi ni Secretary Jesse Robredo rito sa Malacanang mula Biyernes hanggang araw ng Linggo. Hindi pa matiyak kung saan eksakto rito sa Malacanang dadali ng labi dahil inaayos pa ang mga detalyeng ganito. Pero nakagawian ang gawin sa Rizal Hall ang state funeral kung ito'y para sa isang Pangulo at sa Heroes Hall kung ito'y para sa isang miyembro ng official family ng Pangulo. Hindi na raw dadalin sa DILG ang labi ni Robredo. The wishes of the family were that you should keep the transporting of the remains to a minimum, and also in consultation with the DILG itself, it was felt that this would be a better venue considering they have also limited space in their own building. Sa ngayon, may mga nagre-rekomenda ring bigyan si Robredo ng hero's burial, pero pinag-aaralan pa raw ito. The President has given very clear instructions that the highest possible honors and tributes should be given to the late Secretary. But at the same time, he has also been very conscious of the need to do this in full consultation with and with the full agreement of the family. Nakatakdang ihatid sa huli niyang hantungan si Robredo sa Martes. Saan man siya ihimlay, dahil gagawaran siya ng state funeral, bibigyan din siya ng arrival honors, gun salute at 3-volley salute. Patutugtugin din ng taps at iaalay ng pamahalaan sa kanyang pamilya ang pambansang watawat. Ang Department of Foreign Affairs nagbukas na ng Book of Condolence para sa mga miyembro ng diplomatic community nais makiramay. Bukas naman ang www.gov.ph/salamatjesse at ang Twitter gamit ang hashtag na salamatjesse sa testimonials at mensahe ng publiko. Tina Panganiban Perez, GMA News.